Bangayan Part 2 Oh. ng Kiko versus Marcoleta. Okay. Ha? Ipe-playback na natin to para makita nyo na hindi pa pala tapos kahapon. Continuation, Continuation. ng West Philippine Ito po Sea. yan. We would like to specifically determine the extent of our West Philippine Sea, because if we are unable to do that, baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. So can we at least have an answer? Mr. President, hindi na natin kailangang ipagtanggol ang nasa atin. Napagpasahan na ng International Arbitral Tribunal. There is nothing to defend. It has been resolved in our favor. What we have to now defend and uphold is the ruling. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. We beg to disagree that the coordinates are not clear, that we have not been able to determine it. We have by law, we have by administrative order, and we have by the arbitral ruling. Basta papaalala ko lang na kagabi kasi ang pinagtatalunan nila dahil gustong malaman ni Senator Marcoleta yung extent ng teritoryo natin. Yes. Na parang common knowledge naman sa iba daw kaya tuloy naging tampulan ng diskusyon sa social media yung mga pahayag po ni Senator Marcoleta na sinagot din naman ni Senator Kiko yan kahapon. Pero habang tayo ay busy sa programa nating kahagabi, meron palang showdown sa sa lower house. Oh. May na-insulto. Ay. May na-insulto kasi parang bakit para pinagtatanggol mo yung China? Tanggalin nyo sa ating records dito sa house yung mga pinagsasabi mo. So yan po ang hiniling ni Congressman Rufus na mangyari sa Kongreso kagabi matapos siyang marinig ang mga sinabi naman ni Congressman Libanan. Ito po yun. Patriotism is not measured by how loudly we speak, but how responsibly we act. No one here questions the sincerity of the official involved. This is not about silencing voices. It is about aligning voices. I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Madam Speaker, Jay Tariela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard. Because the very reason why this spokesman has to move and act is because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people, the Republic of the Philippines, for so many years, bombarding our vessels, now with water cannons, lasering our officials and our Coast Guard. Okay. So, parang isipin mo, para nagitla na tayo kahapon doon sa palitan ni Senator Kiko at saka ni Senator Marcoleta, pero doon mahinahon na nagpaliwanag si Senator Kiko Yes. sa mga reaksyon niya doon kay Senator Marcoleta. Ito talagang na-insulto yata talaga si Congressman Rufus. Talagang hindi niya natiis kundi tumayo doon at talagang iba yung damdamin ng kanyang Alam mo, pagka-insulto. can I just say na kahit ako nagugulat na tayong Meron mga pa, Pilipino nagtatalo-talo tungkol sa usapin ng West Philippine Sea, Yeah. kung tutuusin, di ba dapat isa lang naman ang kadebate natin dito? Hindi Yes. ba dapat China lang ang kadebate natin? Yeah. We're not saying na kailangan natin silang sugurin o atakihin dahil hindi rin tayo sumusuporta sa any violent acts. Yes, yes, Di ba? yes.
Pero ang pinupunto ko dito, hindi ba dapat tayong magkakampi? Tsaka ang pinaka-importante, may pruweba tayo, yung arbitral ruling. At saka yung map Oo. na Yung mapa. napicturean. Oo, napicturean. meron Mamaya, ba? tapos pupuntahan natin yan. Sabihin ko lang, before natin puntahan yung field trip ko, ha, Oo. na merong in a major supporting role doon sa Libanan versus Rufus kagabi. Ano ba yun? Ang congressman ko, congressman ng distrito namin na si Congressman Abante. Benny Abante. Ah, oo. Nagiging meme siya ngayon. Oh. Talaga, Kasi yung yun- mukha niya Oo. daw nung habang nangyayari yung exchange na yon. Natawa. Ano ba? Parang represents all of our shock. Ha? Parang, ha? wow. Parang na-shock din naman kasi Oo. tayo talaga na talaga meron talaga May abogado? may abogado ng China. Eto na, puntahan natin. Eto para po ma-educate tayo, hindi lang naman po sa mga libro natin mababasa yan o kaya sa mga pahayagan na mga naka-archive. Oo. Unang-una, saan mo ba ito nakita, Pwede kayong pumunta Jovi? sa Camp Aguinaldo, Oo. i-book nyo po, may tour po doon tungkol doon sa West Philippine Sea. May exhibit. At yung exhibit na yan, pinapaliwanag ang lahat ng nangyari historically hanggang sa nadala na nga natin sa the Netherlands yung laban. Oo. At nai-award nga sa atin. At nakikita yung mapa na yan, yan po ang 1734 Patingin. Murillo Velarde map. Yan po ay ginamit na basehan doon po sa nangyari pong Saan na yung mapa? Yan yung Ayan, mapa. Pero okay. that's a reproduction na kasi ang totoo po niyan ay nasa National Library of the Philippines. Pero ito yung representation na binigay sa militar para nga makita doon sa exhibit na yan yung pinagbasehan ng arbitral ruling. Oo. Na 1734 pa lang Ayun o, mga Oo. damit nga ng So mga tao. historically, hindi pwedeng sabihin na sila lang ang may history kaya Kasi may kasaysayan may din kasaysayan tayo. din tayo, mga Oo. kapatid. Ayan, Alam mo, ako rin nagtataka kasi ang National Maritime Council, nagsasagawa rin sila ng mga briefing at saka ng mga seminar to educate Filipinos like us kung ano ba yung nilalaman nitong ipinaglalaban natin Yes. na bahagi ng ating exclusive economic zone, Correct. na bahagi ng ating teritoryo. Actually, nag-attend na ako ng seminar niyan. Isa nga sa Oh. mga naging Yes. speakers na dinaluhan ko noon ay si Tito Manny Mogato. Ay! Hindi ba? Oh. Pati yung mga official ng National Maritime Council at ng Yes. Philippine Coast Guard. Kaya nagtataka ko na kung kami nga ay naka-attend ng ganyang klase ng seminar, bakit yung nag-aabogado? Ay, hindi. Ay, hindi. Yan. O Again, baka nakapag-attend, pero Cheeky. iba yung interpretasyon. Pwede O rin hindi palang nakinig. ganon. Pwede ayan, ganon. yan yung arbitral ruling ha. 1734 Murillo Velarde Alibata pa, map was a crucial piece, isang importanteng pyesa ng ebidensya doon sa nangyaring 2016 Philippines-China arbitration case, specifically highlighting the fact na yung Scarborough Shoal ay atin. Yun. Ating-atin po. Atin. So walang karapatan na magtayo ng kung ano-ano doon, walang karapatang harangin tayo doon, walang karapatang sabi nga ni Congressman Rufus, yung sisilawin ka ng infrared o kaya ay ayun ako, patunay ha. Oo, ayun ako Patunay na ha. tinignan mo ang mapa. Inaral ko po 'yan ha. So kung yung iba binabase lang ang opinion doon sa sabi-sabi o bandwagon sa social media, maganda rin pong aralin nyo yan. Tulad ng ginawa ni Mase at tulad ng pagbisita ko po dyan. Although na-cover naman natin yung desisyon ng sa the Netherlands, yung arbitral committee, ruling. It's Oo. not just a piece of paper. Oo, it's not just Yeah. Okay. Decision po yan. So ayan Patunay. po, ulit namin pinapakita po sa inyo para makita nyo na totoo po nangyari yun. May mapa po Pinag-usapan tayo. to. May mapa, pinag-usapan to. At yun po. Okay? Okay.